Igan, gustong taasan ng DSWD ang buwan ng tulong sa mga beneficiary ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. May mungkahi ring dagdagan ang bilang ng mga beneficiary. Saksi si Sandra Aguinaldo. Patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at presyo ng produktong petrolyo, gusto sana ng Social Welfare Department na taasan ang buwan ng tulong sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Pero kasalukuyang halaga pa rin ang inilaan ng ehekutibo sa 2023 proposed budget ng kagawaran na umaabot sa mahigit 200 bilyong piso. Sabi ng sponsor ng budget na nagsalita para sa kagawaran, inirekomenda na ng National Advisory Council na taasan sana ang conditional cash grants ng 4Ps beneficiaries. The power of the purse is with Congress. Sa totoo lang, gusto. Nasa atin na yan if we want to increase it by putting a special provision to allow the increase or the additional augmentation through a special provision to be taken from the unprogrammed funds. Naniniwala po ako na dapat talagang taasan na ang cash grant. Kung may mga confidential funds na hindi naman necessary, baka pwede dito. Mungkahi pa nga ng isang kongresista, dagdagan pa ang halos 4.2 milyong benepisyaryo. Pero sa ngayon, nasa 700,000 benepisyaryo ang under review, kabilang ang mga inalis sa listahan pero napatunayang kwalipikado pa rin na sa Oktubre na muling makakatanggap ng cash grant. Mababayaran din ang mga buwang hindi sila nakatanggap ng pera. Sumalang din sa plenary debate ang halos 9 bilyong pisong proposed budget ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ipinagmalaki nito na karamihan sa 11,000 area na meron na raw free wifi ay nasa mga liblib na lugar. Humihingi rin ng 300 million pesos na confidential fund ang DICT para labanan daw ang mga scammer at ibang uri ng cybercrime at ang paglusot sa SIM registration gamit ang maling paraan. Pero kinuwestiyon ang 100 million pesos na confidential fund nito noong 2020 na hanggang ngayon daw ay hindi pa napapaliwanag kung paano ginastos. Makakapayag na ibigay ulit itong 300 million for 2024 na ganito yung record and history ng pag-disburse obligate ng confidential fund. Paliwanag naman ng DICT, ginamit ang pondo sa COVID response. It is included in the full year-on-year report. Pero ito po'y confidential fund, so ito po'y hindi natin pwedeng isiwalat sa publiko. Sa huli, nakalusot din sa plenary debates ang budget ng DICT. Gayon din ang budget ng Kongreso na lumusot ng wala ni isang tanong. Dumaan na rin sa plenary debates ang budget ng Subic Bay Metropolitan Authority at iba pang economic zones. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.